Sa gitna ng patuloy na pagtaas at pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado, sinusuri ng pamahalaan kung magkano ang maaaring ibawas o kung isususpinde ang excise tax sa langis, sabi ng Malacanang. Nitong Miyerkules nilagdaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas kaugnay ng oil excise tax. Samantala, may pahayag naman ang pamahalaan ukol sa mungkahing wealth tax. Si Crezeline Catarong sa report. Wala pang tiyak na halaga kung magkano ang maaaring ibaba o kung tuluyang masususpende ang excise tax sa langis ayon sa Malacanang. Sa palace briefing nitong Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na patuloy pang nire-review ang posibleng adjustment sa buwis dahil pabago-bago ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Aniya, kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Energy ang mga opsyong maaring gawin ng pamahalaan. Sa ngayon, nakausap po natin si Secretary Sharon Garin at nito ay under review. Sa ngayon dahil paiba-iba nga po ang presyo ng produkto ng petrolyo. So under review po siya. Itong Marso 25, nilagdaanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay sa kanya ng emergency powers para suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Bahagi iyan ng hakbang ng administrasyon upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ipinaliwanag din ni Jose Castro kung bakit mananatili ang probisyon na 15 araw matapos mailathala bago tuluyang ipatupad ang anumang batas kaugnay ng excise tax. Alinsunod raw ito sa Article 2 ng Civil Code bilang grace period upang mabigyan ng sapat na panahon ang publiko at stakeholders na malaman, maunawaan at mapaghandaan ang epekto ng batas. Doon po sa 15 days na grace period, ito po ay nakakapagbigay sa kanila ng pagkakataon kung sila ay ano ang maaari nilang gawin. At ito pong 15-day grace period, ang maaari lamang pong magpabago nito ay ang Kongreso. So wala po sa kamayan ng ating Pangulo. Samantala, inihayag ng Malacanang na bukas ang pamahalaan sa lahat ng suhestyon kabilang ang mungkahi ni dating NEDA Chief Winnie Munsod na mas makabubuti raw ang magpataw ng buwis sa mayayaman kaysa sa pansamantalang suspensyon sa excise tax. Ayon kay Jose Castro, inalam din ng pamahalaan ang opinyon ni DepDev Secretary Arsenio Barisacan tungkol sa posibilidad ng nasabing wealth tax. Sabi nga po ng Pangulo, nothing is off the table. So lahat po ng suhestyon ay kinukonsidera. At dahil po dyan, at nabalitaan nga po natin ang magandang suhestyon ni dating Secretary Winnie Munsod, inalam po din natin ang opinyon ng ating DepDev Secretary Arsenio Balisacan. Sa pahayag ni Balisacan na binasa ni Castro, sinabi nito na ang pagpapataw ng wealth tax sa super wealthy ay isang economist dream dahil nakatutulong ito upang pabagalin ang pag-concentrate ng yaman sa iilang tao sa loob ng maraming henerasyon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang pagpapatupad ng wealth tax ay hindi madaling gawin. A wealth tax slows wealth concentration over generations. Such concentration translates into political and economic power, leading to market failures, slowing economic growth, and further weakening inclusivity. Implementing or administering a wealth tax is never easy. Marami anyang bansa tulad ng Germany, France at Sweden ang tumigil sa ganitong buwis dahil sa komplikadong proseso at maliit ang kita na nalilikha mula rito. Dagdag pa niya, ang wealth tax ay maaaring magdulot ng paglipat ng kapital palabas ng bansa, lalo na kung ipinatutupad ito kasabay ng economic crisis. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Crezeline Catarong, SMNI News. Mas marami na ngayon ang pinipiling sumakay sa pampublikong transportasyon dahilan para mabawasan ang mga sasakyang bumabaybay sa EDSA. Gayunpaman, tiniyak ng MMDA na nakahanda sila sa epekto ng mga kinasang tigil pasada. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Kapansin-pansing lumuwag ang daloy ng trapiko sa EDSA ngayon. Ito ay matapos mabawasan ang bilang ng mga pribadong sasakyang bumabiyay sa kalsada.
Ayon sa MMDA, tinatayang 20,000 to 30,000 vehicles ang nabawas mula pa noong Lunes nang muling sumipa ang presyo ng petrolyo. Katumbas ito ng 20% ng kabuang volume ng sasakyan noon. Bukod sa mahal na gasolina, nakatulong din daw sa pagluwag ng trapiko ang pagpapatupad ng 4-day work week at ang paglibat ng maraming motorista sa public transport. Sa katunayan, ayon sa pamunuan ng LRT, kapansin-pansing dumami ang mga commuter na sumasakay sa tren. Samantala, sa gitna ng ikinasang transport strike sa Metro Manila nitong Huwebes, tiniyak ng MMDA na sapat ang kanilang mga idineploy na sasakyan, katuwang ang iba't ibang ahensya para maasistihan ang mga apektadong pasahero. We will address the issue ng lack of transportation for the commuters. So magkakaroon din po kami, katulad kanina, ng nag-establish kami ng emergency operation center namin. Katuwang po namin dito lahat ng mga local government units ng Metro Manila, ang ating mga kapulisan, Philippine Coast Guard ng DOTR, and other transport and traffic management agencies ng gobyerno. Sama-sama po kami dyan. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ang Philcoa Cubao, Welcome Rotonda Cubao, Loton Welcome Rotonda, Loton PTEX, Nagtahan Cubao at Commonwealth Purview. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Daniela Paulite, SMNI News. Makikiisa ang Commission on Elections o COMELEC sa panawagang magtipid ngayong nasa ilalim ang bansa sa State of National Emergency. Si Aaron Rojas magbabalita. Agad na kumilos ang Commission on Elections o COMELEC sa harap ng krisis sa enerhiya. Ilang malalaking aktibidad ng ahensya ang sinuspinde muna upang makatipid sa kuryente at gastusin. Kabilang dito ang Election Expo Convention and Conference o E2C2 na inaasahang dadaluhan ng mga election stakeholders mula sa iba't ibang bansa, pati na ang National Goodwill Games at mga team building activities ng mga kawani ng ahensya. Ayon sa Commission on Elections, mananatiling suspendido ang mga ito hanggang sa maging matatag ang energy situation sa Pilipinas. Inaasahan na rin ng mga kinaukulang tanggapan na ipaalam ang kanselasyon sa mga apektadong delikado, kabilang ang mga mula sa ibang bansa. Ang isang cancellation, ang isang postponement ay sadyang laging malungkot. Sapagkat lalo na't napaghandaan na at umasa na rin yung mga ilan sa mga kausap natin at lalo na yung mga galing din abroad na mga delegado. Kung kaya nga lamang sa ating pong palagay at sa pagwawari ng inyong Commission and Bank ng Commission sa Halalan, walang hihigit na interes at importansya kung hindi ang interes ng sambayan ng Pilipino. Dagdag pa ng COMELEC chairman, kahit hindi obligado, agad silang kumilos matapos ideklara ang National Energy Emergency. Kaya naman, kahit hindi kami inobliga, lahat ng mga aktibidad ng COMELEC na maaari hindi directly na may relasyon sa halalan sa paghahanda natin ay aming minarapat na iset aside, i-postpone o i-cancel. Kasabay nito magpapatupad ang COMELEC ng work-from-home setup sa kanilang mga tanggapan tuwing Lunes mula Abril 6 hanggang sa Abril 27, alinsunod sa umiiral na patakaran sa gobyerno. Bumuo na rin ang ahensya ng isang Emergency Response Committee na tututok sa mga hakbang para sa mas matipid na paggamit ng enerhiya. Gayunpaman, nilinaw ng COMELEC na hindi maapektuhan ang kanilang pangunahing tungkulin. Tuloy raw ang paghahanda ng poll body para sa Bangsamoro Parliamentary Elections, Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at maging sa 2028 national at local elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.